morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Gising na po alas 5 na para po hindi mo pa mapag-iwanan, lalo na po sa mga babiyahe pa dyan at hahabol pa sa mga terminals para makauwi sa kani-kanilang probinsya para po sa darating na undas. Mag-ingat po kayo ha, i-check po mabuti ang mga gamit at baka po may makalimutan. Make sure na may baong kampayong at bantayan po mabuti ang mga bagahe at ang inyong mga kasama, lalo na po ang mga bata. Pero syempre, bago kayo umalis ng bahay, mahalaga makapag-almusal muna. Naku, mahirap po magbiyahe ng walang laman ng tiyan, kaya po kumain po kayo. Don't worry dahil sasabayan po namin kayo. Sige po, kain lang po kayo dyan at kami na po ang bahala na pabaunan kayo ng impormasyon ngayong umaga. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kasama nyo ngayong Webes ang umaga, October 31, 2013. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. October 31, 1930, pinanganak po si Michael Collins. Yan po ay sa Rome, Italy. Isa po siyang US astronaut na naging piloto ng Apollo 11 Command Module habang lumalakad si Neil Armstrong at Edwin Aldrin sa Moon. Sa first lunar landing mission ng Apollo 11 noong 1969, nanatili siya sa orbit habang ginagawa ito nila Armstrong at Aldrin sa Moon surface. Ang kanyang galing sa pag-recover ng Eagle at pagbabalik po ng orbiter sa mundo ang naging mahalaga sa tagumpay ng misyong ito. At ngayon po, balita naman po tayo, kanina 3:30 AM po ay ninig ulit na lindol ang bahagi ng Bohol. Ito po ay magnitude 3.2 at may lalim na 7 kilometers. Ang sentro ito ay nasa layong 36 kilometers northeast ng Tagbilaran City. At ngayon po, dumako na po tayo sa report ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito po ang kanilang update as of 6 PM kahapon, October 30, 2013. Ayon po dito, as of 5 PM kahapon, nakapagtala po ang PHIVOLCS ng 3,000 yan po ay 87 aftershocks mula po sa magnitude 7.2 na lindol noong October 15. Mula po sa mga aftershocks na ito, 84 ang naramdaman. At eto naman po, noong October 29 naman, naiulat po ng MGB ang pagkakaroon ng sinkhole na malaki po ang posibilidad na magdulot ng pagguho ng lupa sa Purok 7B, Barangay Poblacion 1, Tagbilaran City. Dahil dito, inibusuhan na po ang mga residente na maging handa at lumikas sa kani-kanilang mga lugar. Para naman po sa casualties, umabot na po ng 222 ang nasawi, 796 naman po ang sugatan at 8 pa rin ang nawawala. Para naman sa mga apektadong pamilya, umabot na yan ng higit 671,000 families o katumbas po ito ng higit sa 3 milyong katao sa Region 6 at Region 7. Para naman sa mga nasirang infrastruktura, kabilang pa rin po dito ang higit 66,000 houses, kasama pa rin sa mga napinsala ang 41 tulay at 18 kalsada. Samantala, umabot na ng higit 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala mula po dito sa malakas sa paglindol. Patuloy po nating antabayan ng mga ulat tungkol dito, kaya naman tutok lang po dito pa rin sa Panahon TV at syempre sa Telebisyon ng Bayan. At ngayon po, para malaman na po natin ang update sa ating panahon at syempre ngayon nga po na marami po ang babiyahe. Ano nga ba ang magiging na ating panahon? Makakasama po natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Amor, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay ng Panahon TV. Mr. Cada, kahapon po mula po sa pagiging tropical depression ay lumakas pa sa pagiging isang tropical storm itong bagyong Vinta na ating binabantayan. So ngayon po ba, patuloy po ba ang paglakas ito? Ano na bang update natin dito? At saan na po ba nakataas sa mga storm warning signals na? Dagdagan po ba ito ngayong umaga?
Yes, Amorats, para sa kalaman ng ating mga kababayan ay tuluyang pangapong lumakas ang bagyong Sibinta. Halos makikita natin dito sa ating satellite, yan po yung kanyang sirkulasyon na kung saan malapit na po siya dito sa may bahagi ng Northern Luzon. At dahil nga po bahagyan lumakas ang bagyong Sibinta, ay nakataas na po ang public storm signal number 3 dito po sa may lalawigan o probinsya ng Cagayan at Apayao. Samantala, ang signal number 2 ay nakataas naman po sa Calayan at Babuyan Group of Island, Isabela, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Mountain Province. Samantalang ang public storm signal number 1 naman ay nakataas po dito sa may area ng La Union, Pangasinan, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora at ang Batanes Group of Island. So yan po yung mga may nakataas na public storm warning signal sa kasalukuyan nating pinalabas na bulletin. Nako, talaga naman po nadagdagan pa ang mga lugar na ito at naitaas pa ang storm warning signal number 3. Kaya po tayo po iba yung pag-iingat at paghahanda po ang dapat nating gawin. Eto naman po, Mr. Kada, paano po ba kikilos o magiging track nito po nga bagyong Vinta sa mga susunod na mga oras? Saan po ba ito dadaan? Saan ba ito magla-landfall? At kailan po ba ito tuluyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? So base po sa ating track na pinalabas ngayong umaga, makikita natin talagang pa-westward o pakanluran ang tinatahak nitong bagyong Sibinta. At ito nga po ay bagyang lumakas. Ang taglay ng hangin niya ngayon po ay maabot sa 105 km per hour at may pagbugso na aabot sa 135 km per hour. Halos ang kanyang pinakang sentro ay nandito na po sa may layong 490 dito po sa may area ng Cagayan. At tuloy-tuloy nga po ito sa mabilis na pagkilos na 26 km per hour. Kung dire-diretso po, makikita natin yung forecast track ng Pag-asa. Ito po ay tatahak dito sa may Cagayan, then dito po sa may area ng Apayao, hanggang dito po sa may Ilocos Norte. At tuloy-tuloy nga po itong lalabas. At posible po itong tumama sa kalupaan mamaya pong hapon. At kung dire-diretso po ang kanyang kinikilos at direksyon, posible pong sa Lunes ng umaga o tanghali, ito'y nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Okay, so medyo napatagal na po ito pong pagstay dito ni Bagyong Vinta at maaari pong sa Lunes pa o sa Monday makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sana naman po ay bumalis pa po ito, no, Mr. Kada? At ito naman po, Mr. Kada, ito pong last day of October po ngayon. Ano po ba ang magiging lagi na ating panahon sa araw ito ng Huwebes? Hindi lang po dito sa mga lugar na nasa ilalim po ng storm warning signals, kundi pati na rin po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So sa ngayon po nakikita natin dito halos ang kanyang kaulapan. So makikita natin talaga yung may mga storm warning signal, halos malakas po ang hangin at may mga pag-ulan. Subalit ito po ay category lang ng isang tropical storm. Ibig sabihin, ang kanyang pag-ulan ay hindi po katulad ng mga nakaraang bagyo na malakas talaga at marami. Pero makikita natin dito sa ating satellite, halos ang Northern Luzon, kasama nga po dyan yung area na nandito sa may area ng Batanes Group of Island, yun po yung may mga makakaranas ng masungit na panahon. Samantala dito sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, may na-expect po tayo na mahina hanggang katamtamang pag-ulan at gayon din po sa may Mindanao dahil may kaulapan po tayo nakikita na posible pong maging ang sanhi nito ay yung pagsasanib ng hangin. Ito pong tinatawag nating wind convergence kaya po may pag-ulan. Pero dito po sa Kabisayaan, asahan natin na mga bahagyang kaulapan hanggang sa maulap lamang ang posible nating maranasan na may mga pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat paggulog. Mr. Kada, dahil po sa presensya ng hangin amihan o northeast monsoon, inaasahan po ba natin na ngayon po ay mas madalas na po ang paglalandfall ng mga bagyo dito sa ating bansa? At kumpara po noong mga nakaraang buwan, at ito po bang northeast monsoon na ito, ano po ba magiging epekto nito dito sa direksyon ng mga bagyo na papasok dito sa ating par? Saan-saan po ba yung mga kadalasang areas na nadadaanan po ng mga bagyo kapag ganito pong season, kung saan po talagang umiiral itong ating hanging amihan? Pag ganitong panahon po ng amihan, lalong-lalo na po yung first quarter o first half ng amihan, ito po yung October, November, December. Makikita natin sa track pag month po ng December, halos ang track ng bagyo ay tumatahak po dito sa may area ng Northern Luzon at dito rin po sa may Kabisayaan. Meron din po pagkakataon na nagre-recarb ang bagyo katulad po nitong nasa figure na ito. Pag month naman po ng December, makikita rin natin halos dito po sa susunod na ating papakita sa month ng November, halos
hayan din po yung ating track. Gayun din po sa December, halos nagko-cross po sa may area ng Visayas. At minsan po, katulad ng nakalipas na 2 taon, meron po tayong bagyo na halos tumama sa Mindanao at yun po ay buwan din ng December. Ibig sabihin, pag man po ng amihan, ay talagang may mga pagkakataon na talagang nagko-cross ang mga bagyo. At base nga dun sa ating statistic, meron tayong pwedeng ipakita na tinatawag nating tabular form. So ito yung frequency ng mga bagyo. So makikita natin dito sa pulang linya na box, ito yung October, November, December. Ibig sabihin po, itong kulay dilaw ay yung pong mga landfalling o tumatama sa kalupaan. At itong blue ay yung pong pumapasok sa PAR. Pag makikita po natin yung distribution ng dami ng October, November na dami ng mga bagyo, mas marami po talaga ang naglalandfall pag ban po ng October at November, gayon din po sa December. Pero ito po ay base sa ating statistic at may pagkakataon naman po na sa ibang taon na hindi po nangyayari ang ganitong pagkakataon. Pero ito po yung base sa ating normal o average na tinatawag. Kaya talagang may mga landfalling na bagyo pag buwan po ng amihan. So ayan po, napakaganda pong impormasyon ang naibahagi ni Mr. Kada ngayon. Pero yan nga po, ito po ay gabay lamang para sa ating lahat. At nabigyan po tayo ng ideya kung papaano po kikilos yung mga bagyo sa mga susunod pang mga buwan. At last question lang po, Mr. Kada, ito pong mga bagyo kapag po nasa karagatan ay nakakaipon po ng moisture. So mas malaki po yung chance na sila po ay lumakas at mag-intensify. Pero dito po, sa kaso ni Bagyong Vinta, malaki pa rin po yung posibilidad ba nito na lumakas kahit po meron tayong tinatawag na hanging amihan o northeast monsoon na meron pong katangian na pagiging cold and dry. At ito pong pagiging cold and dry po nito ay salungat sa pangangailangan po ng isang bagyo para po ito ay lumakas. At inaasahan po ba natin na magiging kasinlakas rin nitong si Bagyong Santi, itong si Bagyong Vinta, na alam naman po natin na itong si Santi po ay talaga pong nakaapekto naman dito sa ating mga kababayan dito po sa may bahagi ng Central Luzon. So dito po sa Northern Luzon, inaasahan po ba nila na ganito rin yung magiging impact sa kanila? So kung ikukumpara natin yung bagyong nakaraan na si Santi para dito sa bagyong si Binta, magkaiba po ang kanilang kategorya. Ito po ay tropical storm, samantalang si Bagyong Santi, isang typhoon po siya. So makikita po natin na halos ito lang po yung kanyang lawak ng kaulapan. Mas malawak po ang sirkulasyon nitong bagyong si Santi tungkol kay Binta. So, base po sa ating pag-analisa, nitong nakalipas na oras, lumalakas po ang bagyong si Binta sapagkat nasa karagatan po. Subalit yung ating pong hanging amihan ay nandito sa may taas ng bagyo, kaya yung cold intrusion o yung malamig na hangin at cold and dry, ibig sabihin po nito, medyo hindi siya maglalakas na bahagya katulad ng bagyong si Santi. At dahil nga po doon, kung i-compare natin, kukunti naman ang ulan nitong bagyong si Binta compared dun sa bagyong si Santi. Pero asahan pa rin natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa may Northern Luzon, ibayo pa rin pong pag-iingat dahil dun nga po tatahak at posibleng sa may vicinity ng Cagayan, ito tatama sa kalupaan mamaya pong hapon, base po dun sa pinalabas nating forecast at track at kanyang galaw. Okay, maraming salamat po, Mr. Kada, sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Meron ka na lang po ba mga paalala para sa ating mga manonood? Ang ating pong paalala para sa ating mga manonood, lalong-lalo na po yung mga lugar na nakataas ang public storm warning signal, maging alerto po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At yun din pong dadaanan ng bagyo, lalong-lalo na doon sa may coastal area, mataas po ang pag-alon ng karagatan, lalong-lalo na nga po sa eastern seaboard ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po at huwag na po tayong maglayag dahil napakadelikado po doon dahil posible pong makaranas ng mga matataas na pag-alon ng ating karagatan. Ayan nga po at natunghan po natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Tutok po mabuti sa aming programa dahil mamaya malalaman nyo na ang ating question of the day. Pero ngayon dumako muna tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw, yan po ay 5:51 AM at tulubog naman po yan 5:28 PM. Ang moonrise naman po natin 2:38 AM, moonset naman po 2:58 PM at ang ating illumination ay 14%. Samantala sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of NAMRIA. High tide po natin 7:15 AM, yan po ay 0.64 meters. At ang low tide naman po natin ay 1:39 AM, yan naman po ay 0.37 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.